Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, sinabi ng matandang ito na kung ito ba ay ang Great Heavenly Origin Divine Art, ang eksklusibong lihim na teknik ng Namgang. Ngunit sinabi rin ng matandang ito na hindi siya makakasigurado dahil hindi niya pa iyon kailanman natutunan. Ngunit nalito siya kung bakit may magtuturo ng ganoon kalakas na teknik subalit hindi magtuturo ng iba pang martial arts. Sinabi rin niya na misteryo ang lahat tungkol kay Joey. Gayunpaman, sa isip ni Joey, masyado silang matatalino para makagawa siya ng kalahating lutong kasinungalingan. Dagdag pa ni Joey, nasa alanganin siya dahil hindi niya maaaring sabihin sa kanila ang sikreto ng Heavenly Blood Jade. Ayon sa espiritu sa loob ng Jade, walang paraan na maiintindihan ng mga hanggal na iyon ang kanyang inapo gamit ang kanilang hanggal na utak. Gayunpaman, tinanong ni Joey ang Sword God kung ayos lang ba siya. Agad namang sinabi ng Sword God na ayos lamang siya. Nagpapahinga lamang siya dahil marami siyang nakonsumong soul energy. Sa kasalukuyang panahon, sa isip ni Joey, malaking ginhawa iyon. Ngunit tinanong niya ang Sword God kung papaano niya haharapin ang sitwasyong iyon. Agad namang sumagot si Jochian na dahil wala siyang naging mga kahalili, hindi nila maaaring sabihin na mayroon siyang grupong kinabibilangan. Sinabi rin ni Jochian kay Joey na maaari lamang niyang sabihin na nagbago siya dahil sa mga aral ng isang master. Sa isang iglap, sinunod ni Joey ang payo ni Jochian, kaya sinabi niya sa mga nakatatanda na nagbago siya dahil sa mga aral ng isang master at nagkaroon ng enlightenment sa pamamagitan ng kanyang secret manual. Ngunit, napakalakas talaga ng kanyang internal energy cultivation technique kaya iyon lamang ang natutunan ni Joey at hindi pa niya natutunan ang ibang mga teknik. Mga aral ng isang master. Mukhang napakarami mong nabasang mga nobela na kumakalat sa Jianghu. Wika pa ng matandang ito. Bilang karagdagan, tinanong niya si Joey kung inaasahan ba nitong paniniwalaan niya iyon. Tinanong pa niya si Joey kung aling kwebo iyon dahil nais niya ring matutunan iyon. Ngunit sinabi ni Joey sa kanila na iyon ang totoo. Gayunpaman, tinanong ng matandang ito si Joey kung naaalala pa ba niya ang teknik ng secret manual na natutunan niya mula rito. Agad namang sinabi ni Joey na syempre. Pagkatapos ay sinabi ng matanda sa kanya na subukan itong gamitin. Ngunit sinabi ni Joey sa kanila na hindi pa siya sapat na bihasa. Bilang resulta, nagalit ang matandang ito habang tinatanong si Joey kung natuto ba siya ng martial arts mula sa isang secret manual. Tinanong din niya ito kung iniisip ba niyang biro lamang ang martial arts. Bilang karagdagan sa matandang ito, sinabi niya na iyon lamang ang iniisip ng mga storyteller. Kung maipapasa ang mga lihim na teknik sa pamamagitan lamang ng mga manual, napatanong siya kung bakit pa iniisip ni Joey na may mga martial arts group. Subalit tinanong din siya ni Joey kung hindi ba't nagtatago rin ang Shaolin ng mga secret manual sa Manual Library Pavilion. Dagdag pa ni Joey, gaano man kadalye ang mga tagubili ng malalalim na internal arts at mga teknik, hindi kailanman matututunan ng maayos ang mga iyon ng walang taong aktwal na nagtuturo. Nandoon lamang ang manual sakaling mawala ang kaalaman. Ngunit hindi maaabot ng isang tao ang matataas na antas gamit lamang ang manual. Sa kabilang banda naman, napapaisip si Jochian kung bakit napakadaldal ni Joey. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na hindi na kailangang magsabi pa ng kahit ano, magmungkahi na lamang ng isang hypothetical duel. Dahil doon, mukhang nabahala si Joey sa puntong ito. Ngunit sinabi ni Jochian sa kanya na kung nais nilang linlangan ang mga taong kasing husay nila, kailangan nilang gumawa. Kahit papaano ng isang hypothetical duel laban sa kanila. Dagdag kaalaman, paggamit ng mga salita upang gayahin ang isang duel. Sa isang iglap, sinabi ni Joey sa matandang ito na kung talagang hindi ito naniniwala sa kanyang mga salita, hinihiling niyang magkaroon sila ng hypothetical duel. Gayunpaman, tinanong ng matandang ito si Joey kung alam ba niya ang mga sword technique ng kanilang pamilya. Agad namang sumagot si Joey at sinabi na dahil hindi rin naman alam ng matanda ang sword techniques ni Joey, gagamitin ni Joey ang 6 combination fist technique, 3-element sword technique at 7-star step upang lumaban. Sinabi rin ni Joey sa kanila na itakda ang bilang ng taon ng internal energy ng isang tao sa 10 taon. Sa kabilang banda, lubhang nagulantang si Juyok sa kanyang kapatid. Maging ang matandang ito ay nagulat sa sinabi ni Joey.
Samantala, sinabi ng matandang ito na gagamitin din niya ang parehong martial arts tulad ni Joey. Pagkatapos ay sinabi ni Joey na naiintindihan niya. Ayon sa matandang ito, hahayaan niyang si Joey ang unang umatake kaya sinabi niyang ipakita sa kanya ang mga kakayahan ni Joey na labis nitong ipinagmamalaki. Kaagad, sinabi ni Joey, na tatargetin niya ang itaas na bahagi ng katawan ng matanda gamit ang isang upper slash. Kaya sinabi ng matandang ito na iiwasan niya iyon gamit ang 7-star step. At aatakihin ang katawan ni Joey gamit ang Dragon Surge. Ngunit sinabi ni Joey na matapos iwasan ang atake ng matandang ito gamit ang 7-star steps, gagamit siya ng bilis upang pumwesto sa kanang gilid at targetin ang kanyang accumulation acupoint at rear brain acupoint. Gayunpaman, nakaramdam ng kakaiba ang matandang ito dahil ayon sa kanya, matapos ang Second Heaven Slash, ang pinakapangunahing consecutive technique ng Free Element Sword Technique, dapat ang kasunod ay ang Heaven Ascension Slash. Kung atras ng isang hakbang ang matandang ito ay matatamaan siya ng Heaven Ascension Slash. Kung susuko naman siya sa pag-atras ay matatamaan siya ng Second Heaven Slash. Kaya ang magagawa lamang ng matandang ito ay sumugod papasok. Kapag nasa loob na siya, isasara niya ang kanang bahagi ni Joey at gagamit ng Perpetual Server upang targetan ang Energy Vessel Acupoint ni Joey. Ngunit sinabi ni Joey na titipunin niya hanggat maaari ang 10 taon ng internal energy at gagamitin ang 7-star step upang depensahan iyon. At gamitin ang Soaring Eagle Charge upang targetan ang leeg ng matandang ito. Sa puntong ito, tumatawa ang matandang ito dahil sa wakas ay gumagamit na ng internal energy si Joey. Kaya nagpa siya rin siyang gamitin ang 10 taon ng internal energy at gamitin ang 7-star step upang mabilis na makagalaw. Ngunit nabagabag ang kanyang isipan dahil ayon sa kanya, tila may mali. Ginamit ni Joey ang kanyang internal energy upang depensahan ang kanyang atake sa mismong sandaling iyon at dahil hindi sila gumagamit ng internal energy, dapat ay nakakakonekta ang matandang ito nang hindi bababa sa 3 atake sa isang round. Dagdag pa ng matandang ito, hindi na ito basta simpleng isang atake at pag-urong. Kailangan din niyang mag-isip ng iba't ibang galaw. Kaya sinabi niya kay Joey na sandali lang, pagkatapos ay sinabi niyang kakanselahin niya ang bahaging mabilis siyang gumalaw. Sinabi rin ng matandang ito na atras siya at pagkatapos ay gagamit siya ng Lunar Charge. Tingnan mo ang lalaking ito. Iniisip ba niyang biro ang hypothetical duel? Sa tingin mo ba ay maaari mong baguhin ang mga galaw sa totoong laban? Sambit ni Jo Chian. Kaya naman tinanong ni Joey ang matandang ito kung bakit ito kumikilos ng ganoon kahit alam naman nito ang mga patakaran. Sinabi rin ni Joey sa kanya na hindi niya maaaring ihinto ang isang galaw kapag napagdesisyonan na niya ito. Kaya sinabi ng matandang ito na matapos siyang umiwas sa kaliwa, gagamit siya ng Dragon Surge sa itaas na bahagi ng katawan ni Joey. Dagdag pa niya, mabilis siyang gagalaw upang lapitan si Joey at iuugnay iyon sa Lunar Charge. Sinabi rin ng matandang ito na gagamitin niya ang buong lakas upang targetin ang ibabang bahagi ng katawan ni Joey. Bigla na lamang, sinabi ni Joey na matapos niyang gamitin ang lahat ng kanyang internal energy upang umiwas at targetin ang ibabang bahagi ng katawan ng matandang ito. Ihihiway niya siya gamit ang Heaven Ascension Slash. Bilang resulta, nagulantang ang matandang ito sa sandaling iyon. Sa kabilang banda naman, hindi makapaniwala ang matandang ito dahil ayon sa kanya, ang kanyang kapatid na kilala bilang Heavenly Sword Immortal ay natalo sa loob lamang ng 4 na round. Naisip din ng matandang ito na tiyak na alam ni Joey ang mga teknik. At mayroon din siyang puso upang magawang gumamit ng killing move nang walang pag-aalinlangan habang sumusugod siya sa isang opening. Ho ho, napakahusay nun. Nagkulang ako sa pag-iingat. Ang pagpili kong gumamit ng internal energy nang huli ang naging dahilan ng pagkatalo ko. Wika pa ng matandang ito. Kasunod nito, tinanong niya si Joey kung maaari ba silang magkaroon ng isa pang laban. Dagdag pa sa matandang ito, nais niyang makakita pa ng kaunti sa kung ano ang kayang gawin ni Joey. Sa kabutihang palad, sumang-ayon si Joey sa kanya ngunit sinabi niya rito na kailangan na nitong gawin ang buong makakaya nito na parang totoong laban. Kaya sinabi ng matandang ito na syempre, sinabi rin niya na tiyak na gagawin niya ang kanyang buong makakaya nang hindi nagpapaluwag kay Joey. Bilang karagdagan sa matandang ito,
hahayaan pa rin niyang si Joey ang unang umatake. Sa isang kisap mata, sinabi ni Joey na sisilakay siya mula sa kaliwang bahagi sa isang pauilas na paraan ng mabilis. Sa kasamaang palad, matapos ang ilang minuto, natalo pa rin ang matandang ito sa laban. Sa kabilang panig naman, sa isip ng matandang ito, kahit lumaban pa siya na parang totoong laban, natalo pa rin ang kanyang kapatid sa loob ng 9 na round. Ho, tunay ng kamangha-mangha iyon. Ang huling galaw ng immortal move na iyon ay talagang hindi ka panipaniwala. Wika pa niya. Samantala, tinanong ng matandang ito si Joey kung maaari pa ba silang magkaroon ng isa pang laban. Agad namang sumang-ayon si Joey sa kanya. Kasabay nito, sinabi muli ng matandang ito na hahayaan niyang si Joey ang unang umatake. Ngunit sinabi ng matandang ito na dahil may kasabihan na ang may inisyatibo ang nananalo, malalagay siya sa napakalaking disbentaha kung ganoon. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na hahayaan niya itong unang umatake sa pagkakataong iyon. Bilang resulta, natalo pa rin ang matandang ito sa loob lamang ng 5 rounds. Ulitin natin ito, gaya ng sinabi ng matanda. Sa pagkakataong ito, hindi makapaniwala ang matandang ito na natalo siya ng 13 sunod-sunod na laban. Sinabi rin niya sa sarili niya na panaginip lang ito, na nananaginip lang siguro siya. Bigla na lamang, sinabi ng matandang nasa kanan na iniisip niyang iyon ay dahil hindi siya pamilyar sa 3-element sword technique. Pagkatapos ay sinabi niya rito na dapat na siyang sumuko sa sandaling iyon. Ngunit sinabi lamang ng kanyang kapatid na manahimik siya. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito kay Joey na napakahusay niya. Dagdag pa niya, malamang ay marami ng oras na ginugol ni Joey sa pag-aaral ng 3-element sword techniques. Pagkatapos nun, tinanong niya si Joey kung maaari ba siyang magkaroon ng kaunting oras upang mapag-aralan din ito ng maayos upang maging patas. Tinanong naman siya ni Joey kung paano nila gagawin iyon. Ayon sa matandang ito, maaaring ito ang pinakapangunahing teknik. Ngunit kailangan pa rin niya ng 7 araw. Subalit sinabi niyang hindi, pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya ng hindi bababa sa 15 araw upang tunay niya itong maunawaan. Kaagad, sumang-ayon si Joey sa kanya kaya magkakaroon silang muli ng hypothetical duel sa loob ng 15 araw. Pagkatapos nito, sinabi ng matandang ito kay Joey na manatili lamang doon sa Elder's Court. Pagkatapos ay biglang nawala na ang matanda. Samantala, sinabi ni Jochian na kung nalaman lamang ng matandang iyon na ang kanyang kalaban ay ang Sword God. Napapaisip si Joey kung paano kaya magre-react ang matandang iyon. Bigla na lamang, tinanong ni Juyok si Joey kung ano iyon. At sa isip ni Juyok, ang 3-element sword technique na pinakamahabang panahon niyang pinag-aralan. Nai-imagine niya kung paano naganap ang hypothetical duel. Napapaisip si Juyok kung maaaring kayang isang henyo sa martial arts ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi niya sa sarili na mas mahalaga, pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang napakalaking pader sa mismong sandaling iyon at kung iisipin na itinago rin ni Joey ang kanyang internal energy. Gayunpaman, sinabi lamang ni Joey sa kanyang kapatid na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Sa kabilang banda, sa isipan ng matandang ito, nakakuha siya ng napakalaking talento kahit na ang nais lamang niyang gawin ay ilibre ito ng alak. Tingnan natin, kasal na sina Yewa at Yeonsil. Oo nga, nariyan pa si Gayang. Gaya ng nasa isip ng matanda. Ngunit bigla na lamang, tinanong ng matandang ito si Joey kung narinig na ba niya si Namgang Soso, ang pinakamagandang dilag ng angkan ng Namgang. Kaya naman tinanong din siya ni Joey kung mayroon pa bang tao sa Onwi na hindi nakakakilala sa kanya. Ang pinakamagandang anak na babae ng pamilyang Namgang. Pagkatapos ay sinabi ng matandang ito na apo niya iyon. Kasunod nito, inimbitahan niya si Joey na sumama upang maipakilala niya ito sa kanya. Ngunit sinabi ng matandang nakaputi na engaged na si Soso. Kaya tinanong ng matandang nakakayumanggi kung kanino. Tinanong din niya kung sino ang naglalakas loob na ma-engage kay Soso. Pagkatapos ay sinabi ng matandang nakaputi na sa Little Dragon ng Mount Hua. Bilang resulta, tumawa lamang ang matandang nakakayumanggi habang sinasabing, parang impyerno na ibibigay ko si Soso sa mga mahihirap na Daoist na tulad nila. Kaya naman wala nang masabi pa ang matandang ito sa sandaling iyon. Sa puntong ito, sa parehong lugar, ayon kay Joey, nagiging kakaiba ang takbo ng sitwasyon.
Habang mabuti kung maganda ang impresyon ng mga nakatatanda sa kanya ngunit ang maipit doon ng 15 araw. Kailangang makabalik agad ni Joey, palawakin ang negosyo, at bisitahin din ang Sword Tomb. Gayunpaman, iniisip niya kung kailan darating si Soso. Bigla na lamang, may nakita si Joey na mukhang kawili-wili. Ayon sa kanya, ang mga iyon ay pawang mga instrumentong pangmusika ng pentatonic scale. Gayunpaman, iniisip niya kung gagana kaya iyon. Kaya sinubukan niya itong patugtugin. Dagdag pa niya, dahil ang harmony ng modernong mundo ay do, mi, sol. Sa isip ni Joey, iyon na iyon. Naalala niya ang mga panahong tumutugtog siya ng gitara noong mga araw niya sa unibersidad. Sa hindi inaasahan, isang babae ang lumitaw at nagsabing, paano nga ba? Kaya naman labis na nagulat si Joey sa sandaling iyon. Gayunpaman, tinanong ng magandang babaeng ito si Joey kung paano niya ginawa iyon. Sa isang iglap, humingi ng paumanhin si Joey. Samantala, tinanong ng babaeng ito si Joey kung paano niya nagawa ang ganoong tunog. Dahil sa isip niya, gumamit si Joey ng October Accord upang makagawa ng tunog sa pamamagitan ng pagpapatong ng 3 tunog. Kapag sinusubukang gumawa ng magkakapatong na tunog, karaniwang gumagamit ang mga tao ng maraming instrumentong pangmusika upang magawa iyon. Bigla na lamang, nakiusap ang babaeng ito kay Joey na turuan siya kung paano gawin iyon. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na hindi naman iyon ganoon kahirap. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung kaya ba nitong tugtugin ang huling 2 kwerdas sa tono na gusto ni Joey. Higit pa rito, sinabi rin ng babaeng ito na hanggat kinokontrol niya ang bridge, kaya niyang gumawa ng iba't ibang tono. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung ano ang gusto nito. Kaya sinabi ni Joey na magiging maganda kung magagawa niya iyon sa pagitan ng mi at sol at sa pagitan ng la at do. Sa pagitan ng mi at sol, sa tingin ko ay nasa paligid iyon ng fa. Wika ni Soso. Kaya tinanong siya ni Joey kung maaari ba niyang subukang tugtugin iyon minsan. Sa isang iglap, sinunod ni Soso ang kahilingan ni Joey. Dagdag kaalaman, gumagamit talaga sila ng sinaunang nota, gagamit ang sali ng makabagong nota para madaling maintindihan. Sa sandaling ito, ayon kay Joey, itinuro niya kay Soso na ang tunog na maganda ang pagkakatugma sa isa't isa ay tinatawag na harmony. Ngunit dahil hindi pamilyar si Soso rito, sinabi ni Joey na magsisimula sila sa C chord. Talagang namangha si Soso sa kanyang narinig. Gayunpaman, tinanong niya si Joey kung ano ang C chord. Kaya naman nalito si Joey kung ano ang dapat niyang sabihin. Anuman, sinabi na lamang niya sa sarili niya na magpapatuloy na lamang siya. Pagkatapos ay sinabi ni Joey na ang susunod ay ang D chord. Ito iyon, ang narinig ko kanina. Napakagandang tunog nito, sambit ni Soso. Sa kabilang banda, napapaisip ang matandang ito kung paano biglang lumitaw ang ganoong lalaki sa kanilang pamilya. Kahit ang mga natatanging kabataang lalaki ng kanilang pamilya ay hindi napapasaya ng ganoon si Soso. Sa puntong ito, tinanong ni Soso si Joey kung gumawa lang ba siya ng tunog sa pagitan ng do at mi. Agad namang sumagot si Joey ng oo, at kung iuugnay niya iyon sa chord na iyon. Hindi pa rin sapat ang husay ni Joey. Gayunpaman, sinabi ni Soso na nais niya itong subukan. Sa sandaling ito, habang tinutugtog iyon ni Soso, sa isip ni Joey, pakiramdam niya ay narinig na niya iyon dati sa kung saan. Parang tunog iyon ng bass sound ng Maroon 5 Girls Like You, dagdag pa ni Joey, napaka-talented ni Soso. Talagang masaya si Soso sa sandaling ito. Gayunpaman, sinabi ni Joey na hindi naman ganoon kagaling ang kanyang kakayahan. Nahihiya siya na interesado si Soso sa mga iyon. Bigla na lamang, sumabat ang matandang ito at napatanong kung paano pa niya pakikinggan ang musika ng ibang performers ngayong narinig na niya ang ganoong mga tunog. Pagkatapos nun, tinanong niya si Joey kung ano ang tingin niya kay Soso. Ngunit nalito si Joey sa sandaling ito at sa kanyang isipan. Nakita na niya ang lahat ng magagandang celebrity sa Korea sa kanyang paningin. Sa totoo lang, medyo mas mataas lang sa karaniwan si Soso. Kaya sinabi ni Joey na kasing ganda si Soso ng kanyang narinig. Kasunod nito, sinabi niya sa matandang ito na aalis na siya sa oras na iyon. Kaya naman agad siyang tinanong ng matandang ito kung pupunta ba siya sa Elder's Court.
Direkta namang sinabi ni Joey na oo. Dahil sinabi ng kanyang master na maghintay siya roon, kailangan niyang gawin iyon. Ho, dahil ginulo mo ng husto ang isip niya. Dapat ay nagpatalo ka na lamang ng isang laban sa kanya. Wika pa ng matandang ito habang tumatawa. Ayon kay Joey, alam na niya ngayon. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.